Lumakad ka, dumaan ka. Huwag palampasin ah. Romansa ng pagdurusa, 5 piso bawat kilo. Sweet na pet na kwento. Bumili ng isa, libre ang isa ah. Makatarungang presyo. Katumbas ng isang mangkok ng maanghang na sabaw. Ang kaalaman ay natutunaw sa bibig, hindi tumataba. Ang kontrabida sa librong ito. Ang tanga. Kung ako ang kontrabida. Sa 3 kabanata, mapapahulog ko na ang bida. Sa mood. Tigilan mo na ang panaginip, magbenta ka na lang ng libro. Sige ba? Ngayon gabi kailangan. Hindi na makabenta ng 3 kilo. Gabi, kakainin mo ang balat ng libro. Tiete. Jayang yan ampersand Jayang lailay na lumang tindahan ng libro. Ikaw at ako, lahat ay mga nagbabalik. Jayang yan ampersand Jayang lailay na lumang tindahan ng libro yan ampersand Mimi na lumang tindahan ng libro. Ikaw ay hindi ko nakikita, lahat ay mga nagbabalik. Jayang yan ampersand Jayang lailay na lumang tindahan ng libro. Ikaw ay hindi ko nakikita, lahat ay mga nagbabalik. Sasagutin ko lahat. Lahat. Ang boss ay maginoo. Ihahanda ko na ito para sa inyo. Lahat. Kasama ba ang libro na tiningnan niya? Kasama siya. Yung hawak niyang libro. CJ. Jeng yan. Kung ako ang kontrabida sa libro. Una kitang bibigyan ng laxative. Pagkatapos ay agawin ang iyong love interest. Sayang naman. Kung ako ang pangunahing babae, ipapasok kita sa libro. Bilang pounds. Nakatagpo ng matinding pagnanais sa karakter. Kung gusto mo talagang maging pangunahing tauhan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kape. Maliit na magandang babae. Basta't samahan mo ako. Uminom ng basong ito. Ikalawang babae sa palabas ng pag-ibig. Iyan ay iyo. Ano itong lugar? Ano itong lugar? Sistema. Keble. Sistema. Naka-embed ka na sa kwento. Ng pangunahing tauhan sa kwentong pang-aabuso. Ngayon ay isang maliit na kilalang tao sa industriya ng entertainment. Tunay na anak ng mayamang pamilya. Na pinagtatanggol ang iyong peking anak. Kapatid na sikat sa social media. Nagbibigay ng inumin sa mga party kapalit ng mga resources. Nakateleport ako sa isang libro. Tunay nga, nakateleport ako sa isang libro. Maglalabas ang sistema ng mga gawain. Kailangan ng host na inumin ang basong ito ng alak. Sumunod kay Ginoong Wang pabalik sa hotel. Kumpletuhin ang misyon ng pang-aabuso. Maghintay sa pangunahing tauhan na iligtas ka. Makinig ka at inumin mo na. Ayoko uminom. Anong ibig mong sabihin? Ang pagpilit sa'yo na uminom ay isang pagkilala sa'yo. Jayang yan. Ikaw ba ay may lakas loob na saktan si Boss Wang? Gusto mo pa bang magpatuloy sa industriya ng entertainment? Gusto mo pa bang tumigil na sa pag-arte? Ako, pagkatapos ng misyon, makakakuha ka ng 2 milyong gantimpala. Hindi ako uminom kahit ang aso. Ayan na nga. Inumin mo ang inuming ito. Sama mo akong bumalik sa hotel. Hayaan mong mahalin kita ng buong puso. Jayang yan. Ano ang ilalagay mo sa alak? Ilang piraso lang ng antibiotic. Ano? Kayo lahat, sa alak na ito, hindi sapat ang isang klase ng gamot. Magdagdag pa ng ilan. Siguradong magpapasaya ng todo. Taas ng 2 baso. Boss Wang, uminom na ako. Sige lang po kayo. Huwag. Jing Minin, hindi pwedeng uminom. May delikadong mangyari. Boss Wang. Tingnan mo. Dahil mahal na mahal mo ako. Hindi na ako iinom. Ikaw, inom ka na. Ay naku, huwag. Jayang yan. Dalhin mo siya palayo sa akin. Ipipinid kita sa lahat. Inom ka na. Gusto kitang mawala sa industriya ng aliwan. Sikat na artista. Shen, ang pinakamahusay na aktor. Boss, ang target natin ngayon ay ang tunay na anak ni Jayang. Ano ang pangalan niya? Jayang yan. Shen Yingdi. Ay naku, Shen Yingdi. Salamat sa iyo na nakarating ka dito sa aming variety show. Salamat. Sino siya? Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Ito ang anak ng direktor ng Xingyao Group. Si Wang Mengmeng. Ito ay talagang pinapalakas ng aming buong platform. Isang prinsesa ng variety show. Sikat na sikat. Tawag ng mga tagahanga sa kanya.
Prinsesa ng puso. Guro Shen. Palagi akong tapat na tagahanga mo. At saka. Halika. Siya ay ang pangunahing modelo ng kumpanya ng mga modelo ng Guangmang. At pangunahing haligi nito. Lilian. Noong nakaraang taon ito, ang pangunahing modelo sa International Fashion Week. Tingnan mo. Itong mga binti. Ito ay may napakataas na insurance. At mayroon pa. Halika. Itong isa ay talagang kahanga-hanga. Nagwagi sa nakaraang Miss Asia. Kompetisyon ng kagandahan. Peach. Tingnan mo ang katawan na ito. At ang aura na ito. Talagang isang sa 1,000,000. Kapag kasama mo si Ginoo Shen. Di ba't para silang perfect match? Tila ginawa para sa isa't isa. Bakit ka pa nakatungo dyan? Kuya Shenjin. Umalis ka na. Meron pa ba? Eto. Nandito lang lahat. Sabi ng impormasyon, nandito lang talaga. Directioning. Ginoo Wang. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan? Jiang Yan. Siya na iyon. Maligayang pagdating sa 21 araw ng pagsusuri sa pag-ibig. Live recording ng piyesta. Susunod, Esent halina't tawagin. Esent Davis Mundo ng Libangan. Nangungunang lalaking bituin. Shen Sezu. Susunod, halina't tawagin. Mundo ng Libangan. Kinikilalang dalagang bituin. Jiang Lailay. Susunod, ipapakilala natin ang isang mahusay na aktor. Shen Jin. Salamat sa akin na nauna kong naipadala si Jiang Yan. Sa kama ni Boss Wang. Kaya hindi siya makakasali sa reality show ng pag-ibig. Aktor at top star. Akin na lahat ito. Mga kaibigan manunood. Susunod ay ang Esent. Ngayon, ang pinakamisteryosong panauhin. Sino kaya siya? Pagmamasid sa pag-ibig. Jiang. Taon. Hindi ba't sinabi niya na ipapadala ko ito kay Wang Zong? Sa kama. Jiang Yan, bakit ganyan ka? Bakit hindi ka nagbabago? Halika. Huwag kang mag-alala. Ano man ang gawin niya para sa akin. Ang puso ko ay palaging iyo. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Walang aking nakaakit-akit na presensya na makakapagbigay diin. Paano maipapakita ang ganda ni Jiang Lai na ito? Ang kahinaan ng bulaklak ng kayamanan sa mundo. Pasensya na. Gwapo. Kamusta? Bawat paglitaw ni Candy. Jiang, talagang nakakagulat, Pasensya na. Agad-agad ay kinukuha mo ang aking eksena. Itong si Jiang Yan. Talagang mababa ang antas. Ay naku, ate. Mukhang kagabi sa cocktail party. Talaga bang pumunta ka? Ay naku, baka nasabi ko ng sobra. Ginoong Shen. Ang swerte naman. Ito ang fake na anak mong babae. Ang sikat na nakababatang kapatid. Ayon sa kwento, siya ang mananakit sa'yo. Paghampasin mo siya ng palo, at siraan ang pangalan mo ng husto. Matapos ang misyon, makakakuha ka ng 300,000 gantimpala. Walang pakialam kung pera o hindi. Ang importante ay mapalakas ko siya. Ako.
Ikaw. SNLs nilalabanan ko yung lamok sa mukha mo. SNLs na patay. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Jayang yan ikaw. Halika, halika. Ayos lang ba? Ito ang pangunahing tauhan sa libro. Karamihan sa iyong mga iskandalo. Dahil sa paghabol sa kanya dumating. Tumayo ka. Jayang yan. Hindi ka ba susuko? Gusto mo talaga ako. Gustong-gusto mo ako kahit walang dignidad. Saan man ako pumunta, susundan mo ako. Pumunta ka at humingi ng tawad. Naka-assign na ang misyon. Kailangan mong ipahayag ang iyong damdamin kay Shensezo. Nang mailalim, dapat mong iparamdam sa kanya ang iyong puso. Kapag natapos ang misyon, makakakuha ka ng aklat kung paano makukuha ang gwapo. Hindi ba't dahil? Sobrang gusto kita. Ikaw. Anong sinasabi mong walang kwenta? Mula nang una kitang makita. Pakiramdam ko ay iba ka sa iba. Parang may distansya. Palagi mong tinatago ang sarili mo. Gusto ko, gamutin ang sugat mo. Yakapin ang iyong kalungkutan. Anak na babae. Ikaw. Totoo bang sinabi mo iyon? Ang mga task ay tapos na. Ipapamahagi ang gantimpala. Siyempre, totoo na, Shen Yingtai. Talagang sobrang gusto kita. Jing Ninin. Ulitin mo nga, sino ang mahal mo? Galit na galit ako. Agad-agad niyong kinukuha ang spotlight ko. Jing Ninin, hindi ba ang mahal mo? Ganito na lang ba ang halaga ng pagmamahal mo? Ang gusto ko ay aking kalayaan. Paano? Ayaw kita. Nabuwag ka na. Ikaw. Bitawan mo. Ikaw. Shen, pambansang artista, tignan mo. Ang pagkakahulog niya, parang isang aso. Kuya Saizo, ayos ka lang ba? Kahit na gusto mo si Shen hindi mo siya dapat ganyanin. Kuya Saizo. Ako. Mga kaibigan sa manonood. Ngayon, mainit ang mga komento sa screen. Pumili tayo ng ilan, mga like, at mga tanong na maraming komento. Pagsusuri ng pag-ibig, tanungin natin ang mga babae. CJ, pwede po bang itanong, Ginoong Jayang Lailay, bilang kasalukuyang, pinakasikat na young star. Ang mga manonood ay labis na interesado sa iyong mga iskandalo, kaya tanong ko po, alin po sa iyong mga iskandalo? Totoo nga. Sa totoo lang, ang mga aktor na nakatrabaho ko ay talagang magagaling. Lalo na si Ginoong Shen Jin. Sobrang maalaga siya sa akin. Ginoong Shen, narinig ko na nandito ka para sa isang variety show. Ikaw ang dahilan para sa iba. Na nagkamali. Pwede bang malaman kung totoo ba ito? Sinabi ko na sa iyo na gusto mo ang lalaki. Maaari lamang akong mahalin. Mali. Mga kaibigan sa manunood, ngayon, dumating na ang bahagi ng pagpapares. Kaya't narito na ang ating dalawang Ginoo upang pumili ng kanilang nais na babae. Magkasama sa isang gabi at isang araw. Dalawang lalaki nang sabay na pumili ng parehong babae. Kaya, sa huli, sino ang pinili nilang babae? Alin sa kanila? Jinger. Jinger. Jinger yan. Paano mangyayari yon? Ang ibig kong sabihin, baka nagkamali ka ng tingin. Hindi ako nagkamali. Ang isinulat ko ay Ginger yan. Jayang yan. Ngayon ay dumating na ang bahagi ng pagpili ng kabaliktaran. Pwede bang magtanong, handa ka na bang pumili?
Kaya. Niyan. Malakas mong sabihin. Ang iyong pinili. Paglabas ng sistema ng misyon, pumili ng Shenseizou at tapusin ang sarili, na tinanggihan sa harap ng lahat, na pinagdaraanan ng pang-aabuso. Makakuha ng 5 milyong gantimpala. Kung hindi niya ako tanggihan, ano ang gagawin ko? Host, kailangan talagang tapusin ang misyon na ito. Paalam. Pinili ko si Shenseizou. Pinili ko siya para maging kapareha ko. Hindi siya naniniwala at pumili ng iba. Bakit mo siya pinili? Simula nang una kitang makita, parang ikaw ay iba sa iba. Palagi kang nagkukubli. Mayroon tayong pakiramdam ng paglayo. Gusto kong pagalingin ang iyong sugat. Yakapin ang iyong kalungkutan. Hindi ba't ito ay kanina lamang? Mga salitang inamin mo kay Shen Yingdi. Kuya Seizou, tingnan mo siya. Talagang maglakas loob ka, na muling saktan ako. Pinili ko si Jiang Lailai. Ginoong Shen, gusto mo bang piliin ako? Mula nang unang beses kitang makita, pakiramdam ko na ikaw. Kakaiba ka sa iba. May distansya ka sa akin. Tumahimik ka. Wala kang pagpipilian. Ako na lang ang natira. Mga kaibigan sa manunood, ipinapahayag ko ang paglalakbay ng pag-ibig ng dalawang si. Opisyal na nagsimula. Bawat pairs, kailangan gumawa ng masayang hapunan para sa isa't isa. Ano nang karapatan mo para ikumpara ako? Sa lalaking iyon, ano nang ginagawa mo? Alam mo ba, ano ang katayuan ni Shenjin? Alam mo ba, ano ang katayuan niya? Alam ko, gusto mo bang sabihin na ang kanyang pinagmulan ay hindi kasing ganda ng iyo? At ano naman kung ganun? Noong una, akala ko ikaw ay talagang walang modo. Ngunit ngayon napansin ko ikaw. Talagang hindi marunong rumespeto sa tao. Si Shenjin, nakuha ang Best Actor dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ikaw naman, ikaw na walang alam at walang natutunan. Ikalawang henerasyon, bakit ka karapat-dapat dyan? Hindi ko papayagang sabihin mo yan sa akin. Gusto kitang palabasin. Sa mundong ito, bitawan mo. Anong ginagawa mo? Moral ng pamilya Shen. Ibig sabihin ay pwede kang basta-basta makipag-away sa mga babae. Shenjin, huwag kalimutan. Ikaw rin ay Shen. Salamat sa iyo. Ikaw. Dumudugo na. Walang anuman. Sumama ka sa akin. Huwag kang gumalaw. Salamat sa iyo. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Alam ko na dahil sa akin. Nagkaroon ka ng alitan kay Shenseizou. Gusto mo lang bang sabihin? Hindi ka man galing sa mayamang pamilya. Ano naman kung ganoon? Si Shenjin, nakuha ang Best Actor dahil sa sariling kakayahan. Ikaw naman, ganito ka. Walang ambisyon, walang alam, anak mayaman na walang silbi. Paano ka magkakaroon ng karapatan? Tutulungan kita. Kaya ko na ito. Walang anuman. Recurring every time we might. When we find a truth, I wish to make a warm and bright moment with you. Pag-ibig, gabay sa pag-ibig. Paano makuha ang gwapong binata?
Hindi ito. Kasi sasali ako sa love variety show. Kaya kailangan kong mag-aral. Ako talaga'y seryoso. Hindi ako interesado sa mga ganito. Pero ikaw, interesado ka. Hindi naman masama. Ang laban ngayong pagkakataon ay carrot cake. Ngayon, ibigay na ang entablado sa inyo. Carrot cake. Ito ang pangunahing gamit sa libro para sa pagkakakilanlan ng mga pangunahing tauhan. Pero si Jayang Lailay hindi marunong magluto. Kaya kailangan ng host na gumawa ng carrot cake. At nakuha ni Jayang Lailay ang papuri at nag-uwi nito. Nagawa ang scene ng pagtrato ng masama. Makakakuha ka ng isang pinakamainam na strawberry cake sa buong mundo. Naalala ko nang una kaming nagkita ni Lailay. Noong unang beses niya akong binati, binilhan niya ako. Siyang ginawa niya mismo. Carrot cake. At sa bawat pagkakataon, na ako'y nagdiriwang ng kaarawan, siya rin ay nagbibigay sa akin ng carrot cake. Kaya sa pagkakataong ito, kampiyon, siguradong atin ito. Sino ang nagtanong sa kanya? Ito ang dahilan kung bakit ayaw kita. Ang baba ng pagkatao ng taong ito. Halika, halika. Hindi ako marunong magluto. Itong bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Sige lang. Papakainin ko kayo ng karot. Kakainin kayo nito. Sapat na ba? Salamat, Ginoong Shen. May sugat na naman sa kamay. Tapos na ang trabaho. Tara na. Naghugas kami ng kamay. Narinig ko na tuwing kaarawan. Si Lailay ay nagbibigay kay Saisaw ng carrot cake na ginawa niya mismo. Ang relasyon ninyo ay talagang maganda. Siyempre naman, ang relasyon namin dalawa. Hindi ito basta-basta mga pusa at aso na makakasali. Tubig. Ano ang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Jayang Yan. Inilaglag mo ako. Kuya Sisaw. Hindi ganito. Itong cake ay ginawa ni Jayang Yan. Ang ibig mong sabihin, ninakaw mo ang cake ko. Hindi ganito. Itong cake, nilagyan ko ng sili sa halip na asukal. Itong nobela, ang orihinal na pangunahing tauhan. Nakuha ba niya ang kaligayahan sa wakas? Matapos lumabas ang katotohanan, ang pangunahing tauhan ay walang pakialam sa lahat at naghanap sa pangunahing babae. Nais na muling magsimula kasama siya. Ngunit, ang pangunahing babae ay nahuli ng malaking kontrabida sa kwento, na siya ring pangunahing tauhan, kapatid na lalaki mula sa ibang ina, nakaligaw na inisip na bida, malupit na pinatay. Pangunahing kontrabida, nasaan ka? Gusto kong umuwi. Ayokong makasama ng mga baliw na ito. Hindi na kaya. Malaking kontrabida. Shenjin, hindi ka pa kumakain, ano? Sasabihin ko sa'yo. Hindi ka pa rin kumakain, ano? Sasabihin ko sa'yo, basta't buhay ang nanay ko kahit isang araw. Inay mo, laging nakakulong sa lugar na madilim at walang liwanag, naghihintay mamatay. Maniniwala ka ba? Ngayon papatayin na kita. Kaya mo bang gawin? Sabi ng nanay ko, hindi siya nagkakamali. Sama. Hindi ka dapat na mabuhay.
Ngayon, papatayin kita. Shenjin! Shenjin! Bakit ka nandito? Anong nangyari? Hinahanap kita ng matagal na. Tikman mo nga. Ito ang pinakamasarap na strawberry cake sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi ka naniniwala. Talaga. Ito lang ang pinakamainam sa buong mundo. Na pinagpaguran ko ng husto para makuha. Kaya bakit mo ginagawa ito? Hindi mo ako ginawa ng carrot cake. Dahil lang ba kay Shensezo? Kung talagang gusto mo siya, Shenjin, ang tanga-tanga mo talaga o nagpapanggap ka lang. Allergic ka sa carrots. Kaya kitang mapanganib. Paano mo nalaman na allergic ako? Nabasa ko ang profile mo. Anong maliit na kwento? Ano pa ang alam mo? Alam ko pa. Ngayon ang iyong kaarawan. Gumawa ka ng healing. Maligayang kaarawan. Subukan mo na. Talagang masarap ito. Subukan mo na. 月亮是你，我是你的潮汐，唯有你能拉扯我的呼吸。星星装满你的眼睛，而我只看你，我的眼中只有你。 Huwag mong gawing biktima si Shenjin. Walang pakialam kung saan ka galing. Hindi na kita papayagang makatakas mula sa akin. Magandang araw ito. Taon-taon. Nang maaga pa. Sobrang malas. Sa mga taong gumawa sa akin ng cake sa mga nakaraang taon. Ikaw ba iyon? Dapat naman ay mahiya ka. Kung handa kang bigyan ako ng isang paliwanag, handa akong makinig. Nakapublish ang misyon. Matapos ipagtapat ang katotohanan kay Shensezo. Pinili ni Shensezo na hindi maniwala. Nakatanggap ng 2 pirasong ginto. Hindi ipinatapat ang katotohanan. Nakatanggap ng 2 napakalaking ipis. Anong ginagawa mo? Ang nagluto ng mga cake para sa'yo sa mga nakaraang taon. Hindi ako. Kainin mo ang ipis. Maghanap ka ng maigi. Nakalagay na ang ilang ipis dito. Ganyang kalaki ang lalaki. Natatakot pa rin sa ipis. Jayang yan, anong ginagawa mo? May sakit ka ba? Bakit mo ako nilalagay ng ipis? Tingnan mo, parang aso siya. Talagang nakakatawa. Isusundo kita pa uwi. Isusundo mo ako pa uwi. Ganito ba ang paraan ng paghatid? Shenjin, ihulog mo siya dito. Susunod. Siyempre, hamon. Madali lang ang mga patakaran. Magkasalungat na magsabi ng isang bagay tungkol sa isa't isa. Kailangan sumagot ang isa. Siyempre, gamit ang 3 salita. Kung hindi makasagot, o kung mawalan ng kontrol sa emosyon. Talo na. Ek, gusto kong makipagkumpetensya sa'yo. Sasamahan kita hanggang dulo. Simulan na. Ate, 3 taon na akong nasa larangan. Parang hindi ako kilala. Naiinggit ka ba sa akin? Siyempre naman. Bilang anak na babae sa isang mayamang pamilya, naaasar ka ba talaga sa akin na tunay na anak? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Out. Susunod. Matagal na panahon. Palagi mo akong iniisip na tanga. Gusto mo ba ako? Siyempre. Alam mo ba, na lahat ng sinasabi ko ay kasinungalingan. Hindi lang kita gusto. Talagang ayaw na ayaw kita. Ikaw, ako. Susunod na.
Jing taon yan. Yung strawberry cake na ginawa mo, talagang ang pangit. Siyempre. Gusto mo bang halikan ako? Gusto mo ba talaga makipagtalik sa akin? Siyempre. Ano ba ang sinasabi mo? Panalo ako. Idineklara ko si Jiang Yan Yan bilang panalo. Ang susunod na paligsahan ay sit up. Ang panalo ay makakakuha ng isang candlelight dinner. Huwag mag-alala. Siguradong mananalo tayo. Inilabas ang pangunahing misyon. Kailangang matalo ng host sa laban at masaksihan ang kanyang minamahal na bida at maghapunan ng kandila kasama ang Green Tea Girl. Makakuha ng isang pakete ng pang-itch at maaari itong italaga kung kanino ito gagamitin. Kung walang problema, magsimula na tayo. Sandali lang. Host, pwede ba akong gumawa ng sit-up? Pwede. Hindi mo pa rin siya mayali sa isip mo. Ihanda. Simulan. Ang host na si Jiang Yan Yan ay nandaya. Yan Yan. Huwag mandaya. Guro Shen, ilang taon ka na nagsimula maging gwapo? Bakit hindi ka nagsasalita? Nahihiya ka. Susunod, ay aanunsyo ko ang resulta ng paligsahan. Ilan ang nagawa ninyo? 300. Embajador Shen. Yung grupo nyo, kanina sa chat, yung mga manonood, sobrang init ng suporta. Gaano karaming ginawa nyo? Nakalimutan ko. Tingnan ko lang ang utak mo. Siya ay naging malagkit dahil sa kanya. Kung ganoon, natalo sila. Kaya't ipapahayag ko ang resulta ng laban. Nanalo si Fang. Halika, grupo. Sila ay makakatanggap ng isang candlelight dinner. Walang pagkain mamaya. Ang kawawa naman. Baka, sumama ka sa akin at kay Kuya Saizu. Pero siguro ayaw mo na makita akong kasama si Kuya Saizu. Gusto ko nga eh. Sinong nagsabing ayaw nila? Kung hindi dahil sa misyon, kailangan mong panoorin na lang kayong dalawa. Nagkakainan ng candlelight dinner. Ayoko nang makisali sa inyong mag-asawang pasikat na magkasama. Alam ko na ikaw, Jiang Yan Yan, ikaw, ay umiibig sa akin ng labis. Shenjin, hindi mo ba talaga iniisip na mabait siya sa iyo? Mabait siya sa iyo, para lamang makuha ang aking atensyon. Ang bango. Akala ko kung ano yun. Mga delikadong pagkain sa bundok at dagat. Kahit instant noodles, para kang nakakatikim ng bulaklak. Bakit ka nakatitig sa akin? Gusto mo pa bang, gaya ng umaga kanina, tinulak mo ako ulit? Halika, punta ka dito. Hindi tatama. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kung hindi mo ako papalo, hindi kita tinitingala. Halika, palo dito. Sige, subukan mo. Hindi ko maabot. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganitong walang katwirang hiling. Pero ako kasi, talagang masayahing tumulong. Natapos na ang misyon. Gantimpala sa host ng isang pakete ng pangangati. Kayo ba ay busog na at uminom na lahat? Busog na ako. Susunod ay ang paligsahan sa sayaw. Ang panalo ay makakatanggap ng kwintas na Heart of the OC. Bilang gantimpala. CJ, susunod, ang entablado ay para sa inyo. Ate, lumaki ka sa bukirin mula pagkabata. Siguro hindi ka pa nakasayaw ng ballroom dance, di ba? Mas mabuti pang sumayaw ka kasama ko at kay Kuya Seizu. Baka matututo ka pa ng ilang hakbang. Tumingin ka lang sa akin. Paano manalo ng kwintas? Halika na.
来吧， Halika na. 我们也跳。 Sumasali din tayo. Hindi ako marunong. 没事， Ayos lang. Ayos lang. 我教你 Ituturo ko sa'yo. Hindi ko alam. 跟紧我的步伐 Sundan mo ang aking hakbang. Pasensya na. Walang anuman. Pasensya na. Sinabi ko nang hindi ako marunong sumayaw. Babala sa krisis. Pumapalo ang tibok ng puso ng host ng higit sa 200. Tumahimik ka. Umalis na tayo. Ako, 你 talaga bang marunong kang tumalon? Hindi ka tatalon. Tama, ate. Ay, ako na lang. Sistema. Ako'y naglalagay ng pang-itch powder sa kanila. Sige na. Sige na. Malapit nang magsimula ang kasiyahan. Ay. Hindi pala. Bakit ang kati? Ay. Ay, ako. Gusto kong maligo. Ang ganda ng balat. Magandang araw sa mga manunood. Maligayang pagpanood mula sa aming bituin. Jinger, Jinger. At kasama ang sikat na artista na si Shen Sezu. Nagdadala sa inyo ng sayaw sa paliligo. Mga bata, sigurado. Maghugas ng kamay, mag-show. Kung hindi, makikita nyo ang resulta. Mag-interview lang ako sa dalawa. Mayroon ba kayong sasabihin? Gusto mo talagang magkamot sa harap ng iba, ha? Hindi, hindi. Huwag kang kumuha. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo na. Ayaw kong umalis. Umalis ka na, umalis ka na. Ayaw kong umalis. Sabi ko huwag kang mag-shoot. Nakikinig ka ba? Hindi mo naririnig. Ano? Umalis ka na, umalis ka na. Tingnan mo sila ngayon, ang gulo nila. Mapapangiti na lang ako. Ikaw, hindi mo ba gusto si Shen Sezu? Ay, yun ay mga chismis lang. Talaga bang naniniwala ka? Ayoko nga sa kanya. Ganun pala. Pwede ba akong... Shen, ang dakilang aktor. Hindi ba laro lang yun? Talaga bang naniniwala ka? Hindi ko kayang laruin yan. Naglalaro ng laro. Aynan, ubo. Host, sa totoo lang kung magagawa mong tapusin ang pangunahing misyon, maaari kang mahalin ng iba. Kagabi, si Shenjin ay nagsasalita sa'yo. Ay naku, sige na nga, sige na nga. Sa huli, kailangan ko pa rin bumalik. Sa totoong mundo, pagdating ng panahon, iiwan ko siya mag-isa dito. Ang sama naman nun. Mas maganda pa siguro. Si Jayang Yan. Talagang walang kasawa-sawa ang gana mo, ha? Hindi lang nakikipaglandian kay Shenjin. Pati si Kuya Sizu ay napapaamo mo. Alam mo ba kung ano ang hiya? Sobrang nakakainis. Tumigil ka. Jayang Yan. Nagmamalaki ka na sinaktan mo ako. Naniniwala ka bang kaya kitang? Makikipaglaban ako sa iyo. Bakit ang lakas ng loob mo? Hindi mo sinabing galing ako sa probinsya. Simula pagkabata, nagtatrabaho na ako sa bukid. Kaya malakas ang loob ko. Sasabihin ko kay tatay. Pagbalik mo, papaluin ka niya hanggang mamatay. Ikaw, ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Kaya ko pa. Pupunta na ako. Hindi pa tapos ito. Hindi ka pa nasasaktan ng gusto. Sawa na talaga ako. Umalis na. Sisikapin kong patayin ka.
Sandali lang, lalabas na. Sama-sama tayong lalabas. Lumabas ang pangunahing misyon. Sumang-ayon ang host sa imbitasyon ni Shensezu. At lumabas kasama si Shensezu. Sinadyang siraan ni Jayang Lailay. Nangyari ang wardrobe malfunction sa live stream. Kapag natapos na ang masalimong kwento, kailangan mong gamitin ang space teleportation. Kailangan bang magpakita ng katawan? Ayokong mawalan ng hiya. Host, paglabas ng katawan bilang bahagi ng misyon sa pagtatapos. Hindi pwedeng baguhin. 加油！ Sige na. Maligayang pagdating sa 21 araw ng pagsusuri ng pag-ibig. Ngayon ay ang huling araw ng unang episode. Susunod, pakiusap. Tawagin natin ang ating 4 na bisita. Sagot. Ay naku. Jayang yan ikaw. Nagawa ang misyon. Makakakuha ang host ng espasyo sa paglipat. Maaaring gamitin sa anumang pagkakataon. Tawagin ang pinakamimiti mong bagay. Pasensya na. Ibinabalik ko sa iyo. Ibinabalik ko. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ayaw kong yakapin ka habang naglalib tayo. Kaya ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ang unang episode ng aming programa ay opisyal na natapos na. Ang susunod na pagkikita ng mga bisita at manonood ay isang buwan mula ngayon. Gusto ko sanang magtanong. Sa buwang ito, ano ang mga plano ninyo? Busy ako sa buwang ito. Sa paggawa ng pelikula, pag-record ng kanta at mga variety show. Ay, mukhang laging abala ang ate. Siguro maghihintay siya sa bahay ng isang buwan. Taon-taon, may susunod akong pelikula. Kailangan ko pa ng isang pangunahing babae. Ikaw, mas mabuti na huwag na. Siyempre, hindi naman. Nag-aral sa paaralan ng pelikula. Kung pag-uusapan ang pag-arte. Kaya't buksan natin ang ating mga parents. Yung sulat na gusto mong isulat sa iyo ng kabilang panig, na hindi mo pa nababasa. Huwag nang alalahanin ang nakaraan. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Kahit saan ka man nanggaling, magpakatotoo kang tumawa ng malakas. Gaano pa karaming gawain ang kailangan kong gawin? Kailangan mong makaalis na. Ayoko nang manatili pa. Sa librong ito na sira. Gusto kong umuwi. Ang nakaraan ay naging mga bituin. Ang hinaharap, nakatayo ka sa liwanag ng sandaling ito. Ang kaligayahan ay ang pinakamalaya. Naway palagi kang malaya. Kaya, formal kong inanunsyo. Ang pagmamasid sa pag-ibig ng unang yugto ay matagumpay na natapos. Magkikita tayo muli sa susunod. Ay, sinasabi mo ba, ako ay magpapakita ng pabor sa mga magulang na may favoritismo sa babae at sa masamang nakababatang kapatid na babae na magkasama kami ng isang buwan. Ang pamilya Jayang ay puno ng mga mahalagang misyon. Walang takas dito. Magpapanggap, wala ka bang gustong sabihin? Kung masakit ang lalamunan mo, uminom ka ng gamot. Huwag mong isama sa pagkain.
Tungkol sa ginawa mo sa iyong kapatid. Sa variety show, wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Wala. Pumasok ka. Kung hindi mo maintindihan kung paano maging magandang kapatid, maghintay ka na lang na magutom. Pasensya na, host. Kailangan kitang ikulong ng 3 araw at 3 gabi. Ngunit, ang misyon ng pagkakakulong na ito, pagkatapos makumpleto, makakakuha ka ng 10 milyon. Naku, ano nang silbi niyan? Noong bata pa ako, abala ang mga magulang ko sa trabaho. Ikinalak nila ako sa bahay. Isang buong araw akong nakakandado. Minsan pa nga nakalimutan nilang mag-iwan ng pagkain. Ngayon ay ayos na rin. Di ba't ang host ay parang batang iniiwan sa bahay? Pero sobrang bait ng lola ko sa akin. Sinasama niya ako sa eskwela. Nagluluto siya para sa akin. Hindi ko rin alam. Sa totoong buhay, kumusta na kaya ang buhay niya? Kahit sa libro, o sa totoong mundo, lahat ng tao ay may mga taong hindi maiiwanan, na pinakamahalaga sa kanila. Tatlong araw na ba? Kung hindi dahil sa salu-salo ng pamilya Shen, na nag-imbita sa iyo, hindi ka namin papalayasin. Mahiya ka naman. Natapos na ang misyon. Nasa account na ang 10 milyong gantimpala. Ay naku, ang babaeng bida ay anak ng kanyang mga magulang. Totoo ba? May misyon na lumitaw. Sumali ang pangunahing tauhan sa salu-salo ng pamilya Shen. Inanunsyo ng pamilya Shen ang pagkansela ng kasunduan sa kasal sa harap ng lahat. Ngunit makakakuha ng napakalakas na laxative. Ano ba yan? Alam mo ba, na gusto ng mga magulang natin na i-withdraw ang kasunduan sa kasal natin. May ganitong magandang balita pa. Anong ibig mong sabihin na magandang balita? Hindi ka naman. Talagang nahulog. Sa batang si Shenjin, di ba? Nahulog. Na parang baliw sa pag-ibig. Ikaw. Mga kaibigan, tayo sa pamilya Shen. May malaking balita tayo ngayon. Magpaalam na. Dali, pumunta na kayo. Alam na ng lahat na si Sezu namin ay may kasunduan sa anak ng pamilya Jiang. Pero si Leilei, lumaki siya sa tabi ko mula pagkabata. Muli na naman ang anak na babae ng Jiang na pinalaki sa yaman. Kaya naman, tanging si Leilei ang karapat-dapat para kay Sezu ng aming pamilya. Kaya, lahat kayo ay narito upang maging saksi. Sezu, kailangan talagang makipaghiwalay sa pamilya Jiang. Yung batang babae mula sa probinsya. At opisyal na makipag-ugnayan kay Leilei. Talagang, nakahanap ang pamilya Shen ng magandang manugang. Matagal nang narinig na ang panganay na anak na babae ng Jiang ay walang kaalaman. Narinig ko rin na siya ay na-exploit. Kumain ka na ng almusal, Siang. Ang baho ng bibig mo. Niyan. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa pamilya Shen, sige lang. Mayroon kaming mga ilang katulong at super. Nasa estado pa rin ang pagiging single. Huwag ka nang mag-alala. Sumama ka sa akin. Sobrang lakas ng loob. Hindi ka makapaniwala. Anong nangyari? Kukunin ko ang sarili ko. Kukunin ko ang sarili ko. Bakit hindi ko maangkin ang minamahal kong babae? Hindi naman ako isang walang kwentang tao. Kahit ang sarili kong minamahal na babae, ay hindi ko maipagtanggol. Ikaw, ay, tatay. Nasaan ang mga bodyguard? Dalhin niyo sila sa akin. 1, 2, 3, takbo. Salamat talaga. Kakatapos lang nilang alagaan ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko papayagan. May masaktan sa'yo. Jin. Taon-taon. Maghintay ka sa bahay, hintayin mo ako. CJ, umalis ka na agad. Walang problema, magpakaabala ka na lang. Dito lang ako maghihintay sa'yo. Umalis ka na. Dapat ko na palang naisip ito. Si Shen, ang artista, ay talaga nga. Pinatay ang pangunahing kontrabida na babae. Kung mamatay man siya sa kamay niya, para sa akin, maaaring ituring na magandang katapusan. Shen Jin, matagal na ang misyon,
Nasa harap na ang target. Isa kang malaking kontrabida. Anong pakitang tao ng mabuting tao na may malalim na damdamin? Nagbago ang isip ko. Jayang yan, hindi ako kikilos. Sinasantabi ko ang misyon na ito. Ang mga alituntunin ay hindi basta-basta nababago. Ang misyon ng organisasyon ay hindi laro-laro. Hindi mo kayang gawin ito. Gagawin ko ito para sa iyo. Sandali lang. Ako na. Hayaan mong yakapin kita sandali. Isang maliit na sandali lang. Kung darating ang araw, na talagang ikaw ang nagpaalam sa akin. Sa mga susunod na araw, paano ka na? Bakit lahat ay gusto niyang agawin sa akin? Hindi pwede. Itong pelikula, pero ito ay isang malaking produksyon ng Hollywood. Hindi ko siya pwedeng payagang makapasok. Anong nangyayari? Matagumpay na ang host. Naka-lock up ng kontrabidang babae. Gantimpala sa misyon, isang marangyang bahay. Hindi mo naman sinabi na ganito ang paraan ng pag-alis. May tao ba? Tulungan niyo ako. Sagot sa tawag. Aking magandang ate. Magstay ka lang sa elevator. Diyan ka lang. Tapos na. Totoo nang hindi na ako makalalabas ngayon. Anong kalagayan ng sistema ngayon? Itong bigla ang sitwasyon. Hindi ko rin alam. Humihingi ako ng tulong. Sapat na ang hangin dito. Para makahinga ng 20 minuto. Kung hindi pa rin ako naililigtas. Kailangan mo talagang palitan ang tao. Naghahanap na ako ng paraan. Host, kailangan mong magpakatatag. Sobrang pagod at antok na ako. Hindi ko na kaya. Baka namatay na ako. Makakabalik na ako. Huwag kang matutulog, host. Shenjin, bumalik ka ba para patayin ako? Pagod na ako. Umuwi na ako. Hindi ka pwedeng matulog. Jayang yan. Hindi kita papayagang umalis. Niyan. Taon-taon. Hindi kita papayagang umalis. Kuya Sezu, mabuti ang kalagayan ni ate. Hindi siya magkakaroon ng problema. Taon-taon. Shenjin, ibaba mo siya sa akin. Huli ka na. Shenjin, ikaw. Kuya si Zhao, bakit ka sobrang kinakabahan para sa ate? Kinakabahan ako para sa kanya. Hindi naman. Nasugatan na ang ate mo. Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Ako. Ayan, Gil. Jayang, ikaw ay inakusahan ng sinadyang pagsira. Sa linya ng elevator ng aming gusali. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Sandali lang. Halika. Ikaw ang nagkulong kanyan. Sa loob ng elevator. Niyan. Ano man ang mangyari. Ako ay sa iyo. At ikaw ay malaya. Niyan. Gising ka na. Ang galing. Sabi ng doktor sa pamilya, magpahinga ka lang, mawawala rin ito. Ninakabahan talaga ako ngayon. Akala ko hindi mo na ako gusto. Jin. Taon-taon. Huwag kang umalis sa akin. Maligayang pagdating sa lahat. Sa 21 araw ng pag-ibig. Pangalawang yugto ng pagsusuri sa pag-ibig. Sasabihin ko sa inyo ng tahimik na ang tema ngayon ay mga nakatagong kamera. Tingnan natin ng sama-sama, mga panauhin. Sa pribado, lahat sila ay gumagawa ng anuman. Abangan natin.
Sabi nga ba na ako ang napili para sa pelikula na ito? Bakit pa kailangang mag-audition kasama si Jayang Yan Yan? Para magbigay ng eksena. Ay, ayos lang yan. Magpapanggap lang tayo. Saka na. Si Jayang Yan Yan, inilagay natin ng maraming masamang issue. Bakit siya pa ang mananalo sa'yo? Tama ka rin naman. Ek, ang laki-laki mo na rin. Kaya ka pa bang maipit sa elevator? Kung hindi mo alam, akala ko nagbibiro ka lang. Para lang magpasikat. Jayang Lailai, anong sinasabi mo? Ikaw yun. Sinasadyang ginawa mong ganyan ang ate mo. Nakatira ka sa loob ng elevator. Paano? Ngayon gusto mo namang siraan si ate mo. Gusto mong magdumi ng pangalan niya. Kuya Zaizao, hindi ko naman ibig sabihin yun. Eh ano ang ibig mong sabihin? Taon-taon. Huwag kang matakot. Humingi ka ng tawad sa ate mo. Eh, hindi ko alam na nandyan ka sa elevator. Dizao Jej, hindi ko sinasadya. Nian yan, wala bang masama sa iyo? Saan ka nasaktan? Sabihin mo sa akin. Huwag kang gumalaw ng masyado. Alam mo ba na hindi dapat maghawakan ang lalaki at babae? Ako. Direktor, nandito ka na. Director. Ako ang inatasan ni Ginoong Wang. Alaynan. Sa pagkakataong ito ng pagpili, ito ay bukas, patas at transparent. Nakaayos na lahat ng plano ko. Magtiwala ka lang. Ipapadala ng assistant ko ang kape. Sa'yo. Ginoo Wang. Yung noong una akong pumasok. Si Ginoo Wang ang nagpasok ng alak sa akin. Jayang Lailai, nakapagpanggap na ikaw ay naakit sa inuman. Nakuha ang mga nakatakdang papel ng pangunahing babae. Inilabas ang misyon ng kwento. Kailangan ng host na manalo sa audition na ito. Natapos ang masakit na kwento kasama ang pangunahing tauhan. Natapos na ang eksena. Pagkatapos nito, maaaring bigyan ng gantimpala ang isang random na napiling tao na magsalita ng 5 minutong totoo. Kaya, siya ay nakatakda na. Paano pa ako mananalo? Ano pang mga kagamitan ang natitira ko? May natitira pang isang bote ng walang talo na laxative. Gamitin na lang ang walang talo na laxative. Sa eksenang ito, ang pangunahing tauhan ay napagtatanto na ang pangunahing babae ay siya talagang mahal niya. Salamin ng eksena. Tahimik at bakit mo ako itinago? Hindi pwede si Wei Cheng. Hindi. Ikaw, palagi kang makasama ko. Palagi kang makasama ko. Pero nagawa ko na. Anak ko, bakit ka nagbibiro sa harap ng maraming tao? Sa harap ng lahat. Ako, kahit na ayaw mong magpaarte ako. Hindi mo naman pwedeng guluhin ito, di ba? Niyan. Sobra ka namang magulo, ha? Talaga. Jayang yan. Huwag guluhin ang kaayusan ng audition. Lumabas ka. CJ. Matagal na akong hindi makatiis dito. Tingin ko, si ate lang ang naiinggit sa akin. Mas magaling pa sa'yo ang pagganap niya. Director, okay ka lang ba? Ito ay, saan tayo? Dito tayo sa. Halika na. Paano ka? Paano mo magagawa ang ganito? Director, ang komedyang pelikula ninyo ay napakaganda. Anong sinabi mo? Bakit may silantro pa? Direktor, hindi ako kumakain ng silantro. Jayang yan. Subukan mo. Sa kanya.
Jing At, patawarin mo ako, ngayon ko lang napagtanto. Na mahal ko na siya. Sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang nalaman na isa akong tanga. Tahimik mong ginawa ang lahat para sa akin. Nalaman ko na, ang pinakamamahal ko, palagi siyang nasa tabi ko. Pero hindi ko siya pinapansin. Pasensya na. Patawarin mo ang lahat ng aking pagkakamali. Pwede mo ba akong bigyan ulit ng isang pagkakataon? Pagkakataon na mapanatili. Hindi ka pwedeng magsimula maghinayang pagkatapos mawala ang buwan. Sa oras na ito, nagsisimula ka pang magsisi. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa langit. Ngunit hindi ka nito nililiwanagan. Director. Director. Ang aking buwan. Nakiusap ako sa'yo. Huwag kang lumingon. Tumingin ka lang sa akin. Sige ba? Believe in yourself. 거기 take care. 미치게 미치워. 난 담아. 이거는 yourself. We're going to the top. Wow! Ang ganda! Ito ang hinahanap kong pangunahing tauhan. At pangunahing tauhan na babae. Natapos ang kwentong misyon. Gantimpala, isang marangyang yete. Gusto kong baguhin ang iyong papel. Formal kitang iniimbitahan na maging pangunahing tauhan ng aming dula. Hindi pwede. Hindi ba't noong una ay kasama? Sabi na ba ni Boss Wang? Ako ang gagampanan bilang pangunahing babae dito. Sa industriya ng aliwan. Dahil ikaw, ang ganitong klaseng tao, ang nagsira sa aming pelikula, nang walang halaga at saysay. Sabihin mo kay Boss Wang, ayaw ko na sa kanyang pamumuhunan. Sa mga pelikula ko mula ngayon, wala nang mga koneksyon. Ikaw, ayan, Gil. Niyan yan, ang iyong pagganap, puno ng damdamin at kontrolado. Talagang napaka-advanced. Sa harap ng ating pinakamahusay na aktor, hindi rin siya nagpapahuli. Ginoong taon-taon. Opisyal kitang inaanyayahan na maging pangunahing babae sa aking pelikula. Hindi ko alam kung nais mo ba. Napakabuti. Kasama kayong dalawa. Ganito ka mahusay na pagganap. Magkakaroon ako ng internasyonal na parangal. Malapit na ito. Ang inyong dalawa, tunay na nagliliwanag ang damdamin. Para kang totoong magkasintahan. Na parang tunay na magkasintahan. Mga manonood sa harap ng screen. Malugod na pagpatuloy sa panunood. 21 araw ng pagsusuri sa pag-ibig. Ikalawang espesyal na bersa. Direktor, halika mga kaibigan. Batiin ang mga pamilya. Ano? Ang ibig mong sabihin? Sa silid na ito, lahat ay na-live stream na. Nga, tingnan mo, malapit ng 5 milyon na ang nanonood. Ano? Ang ibig mong sabihin ay, 5 milyon silang nanonood sa akin. Sige, sikat ka na ngayon. 55 milyong tao ang nanonood sa iyo habang ikaw ay nagbubuhos. Ikaw, babala, ang galit ng kontrabida ay umabot na sa sukdulan. May banta sa host. Ngayon ay ginagamit na ang mga gantimpala sa misyon para sa kontrabida. Gawing kalmado ang kontrabida sa pamamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan ay nagpapakalma sa kontrabida. Hindi mo ba sinabing siya ay kalmado na? Hindi ba't napagkasunduan na, Direktor? Ihahatid ka sa kama ni Ginoong Wang. Itong pangunahing tauhan ay akin na. Anong karapatan mong agawin ito sa akin? Jayang Lailai, anong sinasabi mo? Anong pinapakita mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabi noon na hindi siya sumusunod kamakailan? Pwede ba akong tumulong na disiplinahin siya? Ganito na ba ang asa ng pamilya Shen? Ngayon, ito ba ang ibig kong sabihin? Kung alam ko lang na ganito kahirap. Hindi ko sana pinayagan ang mga magulang. Kinuha kita mula sa probinsya. Anong pakialam kung ikaw ay tunay na anak? Ayaw pa rin sa iyo. Kayo, pamilya Jayang, paano niyo maaring ganyanin si Nyan Nyan? Simula nang siya ay ipanganak, nawala ng yaman ang pamilya Jayang. Akala ng mga magulang niya, siya ay malas. Kaya pinakawalan na siya. Simula nang ay adopt ako. Naging mayaman muli ang pamilya Jayang. Natural na nagustuhan ako ng mga magulang. Nainis na sila sa kanya. Anong pinapanggap mo? Hindi mo nga alam kung sino ang gusto mo. Hindi mo ma-distinguish. Hindi pa rin ako pinapaniwalaan na niloloko kita. Ano? Sinasabi ko ang tungkol sa iyong puting buwan ng ilaw. Hindi ako. Si Jayang Nyan Nyan. Ay naku. Huwag mo akong siraan, huwag kang magkunwaring inosente. Hindi ka ba palaging gustong malaman? Noong bata ka, mabait ka sa akin. Sino ba yung batang babae? Si Jayang Nyan Nyan. Maliban kay Jayang Nyan Nyan,
Sino pa ang ganito kabobo? Hindi talaga ako yan. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang mang-istorbo, anong ginagawa mo? Ano ito? Ano bang pinagsasabi mo sa live stream? Bumagsak na ang stock natin. Jayang Lailay. Gusto kong bawiin ang kasal natin. Kuya Saizo, lahat ng sinasabi ko ay kasinungalingan. Congratulations, host. Nakatapos na agad ang kwento. Nalaman na ng pangunahing lalaki na ang tunay niyang minamahal ay ikaw na. Nasa bahagi na ang kwento ng laban para sa asawa. Dula. Sining. Bitawan mo na. Alam mo na ba ito noon pa man? Bakit hindi mo ako ipinaliwanag ng maayos mula sa simula? Hindi ba? May dalawang itlog sa ilalim ng kilay. Bumubulong lang, hindi tumitingin. Hindi mo ba makilala ang tao? Sino ang dapat mong sisihin? Taon-taon. Alam ko na sa loob ng maraming taon. Palagi kang may gusto sa akin. Si Jayang Lailay, siya ang nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nating dalawa. Kaya, naiintindihan na natin ang maling akala. Ngayon ako na. Pinapayagan kitang maging girlfriend ko. Paglabas ng misyon sa kwento, tumanggi sa pangunahing lalaki, pasakitan ang puso ng lalaki. Wow! Masakit na ang mga kamay ko sa pagbaril. Siguradong nasasaktan na si Shen Sezu. Taon-taon. Alam ko na. Nasa isip mo palagi. Nagalit ka sa akin. Pero may puwang ka pa rin para sa akin. Wala. Alam ko. Yan. Uwi na tayo ngayon. Sabihin mo sa nanay ko. Kami dalawa. Magpapakasal ulit. Tumakbo ka. Bigo ang misyon. Pakisubukan muli ang host na tapusin ang misyon. Pinasakit mo si Shen Sezu. Bitawan mo na siya. Yan. Shen Sezu. Bitawan mo si Jayang Yan. Hawak ko ang kamay ng aking sariling nobya ng tama. Sabi ko na nga, 10 taon na ang nakalipas. May kasunduan na tayo noon. Ano ang posisyon mo? Para pigilan ako. Shenjin, bitawan mo ako. Nagmamahalan kami ng boyfriend ko, kaya't walang mali sa halik namin. Nanonood si Kuya Zaizo dito. Hindi yata maganda yun. Hinuhugasan mo pa ang bibig mo. Ako. Sinabihan kita na huwag mong halikan ang babae ko. Hindi mo maririnig. Hinahalikan ko ang girlfriend ko. Legal at tama. Anong posisyon mo para pigilan ako? Bakit mo ako pinipigilan? Ako. Taon-taon. Basta't sumama ka sa akin ngayon. Mapapatawad kita. Yung kalokohan kanina. Ay naku, hindi na kaya. Sobrang gusto ko si Ijin. Alam mo naman, tungkol sa akin, may utak ng pag-ibig kapag may gusto ako sa isang tao. Talagang nababaliw ako. Alam ko, noong una nagustuhan kita. Nagdulot ito sa iyo ng malaking abala. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi na kita magugustuhan. Ang gusto ko lang ay si Kuya aking. Natapos ang kwentong misyon. Ang kasalukuyang sakit sa puso ni Shen Sezu ay 100. Kuya Sezu, talagang nagkamali ka sa akin. Huwag kang lumapit. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Ngayon ay ayaw na sa akin ni Yan. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba? Kapatid, nandito pa ako sa tabi mo. Nakalock kayong dalawa. Tawag mo sa kanya kanina ay kapatid na Sezu. Ah, ganun ba? Hindi ba para lang yan makainis siya? Sipsipin. Kapatid na Sezu. Ay naku, huwag ka nang mainis. Kuya Shenjin. Kuya Shenjin. Dahil lang sa'yo, nagsabi ka ng maling salita sa programa. Ang stocks namin, bumaba ng ilang beses. Hindi rin naman kasalanan nila Ilay. Pakita mo nga sa akin. Yung parang bituin na nagwawalis, na nagdadala ng malas.
Tatay, humingi ako ng permiso sa production team na makapasok sa bahay para mag-shoot. Kung hindi, hindi niya mahuhuli ang mali niya. Taon-taon, ano nang ginagawa mo? Mabilis, umupo ka at kumain. Hindi ba't sinabi mo na hindi ako karapat-dapat? Na kumain kasama ninyo. Kakain ako sa kwarto. Anong sinasabi mo? Yan. Tingnan mo, ang daming pagkain dito. Lahat ito ay paborito mong kainin. Huwag kang magalit. Sa papa at mama, umupo ka na at kumain. Hala! Bakit ka ba ganito ngayon? Babala, malubhang lumilihis ang kwento. Kailangan ng agarang pagwawasto. Kailangan ng host na siraan ang pamilya Jayang at makuha ang karapatan sa pamana ng pamilya Jayang. Pwede ba nilang ibigay sa akin? Paalaala lang. Nanonood tayo ngayon ng live. Pasensya na, mama. Hindi na ako gagawin ulit. Ninakaw ko ang pagkain mula sa kapatid na babae. Anong sinasabi mo, bata ka? Sino ang humarang sa'yo para kumain? Ito. Ay naku, yan. Huwag mo kaming gawing biro. Mabilis, bumangon ka at kumain na. Sige na. Ilang araw na ang nakalipas. Sinabi ng kapatid mong babae sa isang palabas na lahat ng iyon ay biro lang para sa iyo. Noong una, ako at ang iyong ina, talagang sobrang abala. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit ka inilagay sa probinsya para alagaan ng tao. Naiintindihan ko. Masyadong abala ang mga magulang sa trabaho, hindi makapag-alaga. Kaya, pagkatapos nilang ampunin ang nakababatang kapatid, pinadala nila ako sa probinsya. Yung tungkol sa mga magulang, talagang hindi nila nagawa ng maayos. Kailangan mo lang kaming patawarin. Tatay at nanay, kaya kong harapin ang kahit anong panganib. Ate, ako ang may kasalanan. Basta't mapatawad mo ang tatay at nanay. Tulad ng dati, kahit anong gawin mo sa akin. Ayos lang. Kahit ano talaga pwedeng gawin. Basta't hindi ka na magreklamo sa amin. Kahit anong gawin namin, ayos lang. Gusto ko ang karapatan sa pamana ng Jayang pamilya. Anong sabi mo? Naibigay na ng magulang namin ang lahat ng pagmamahal. Sa kapatid kong babae, hindi ako nakikipag-agawan sa kanya. Alam ko, kayo ay tinitingnan ang pera na parang dumi. Kaya hayaan ninyo ang aming pera. Malalaking kumpanya, malalaking mansyon. Magpakasaya kayo sa pagtawag sa akin ng masama. Ako ang haharap sa lahat ng ito para sa inyo. Ako ang magdadala nito lahat. Kaya palagi mong iniisip ang mga bagay na ito. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng sa amin sa Jayang pamilya ay walang kaugnayan sa'yo. Kahit kaunti man. Paano pwedeng ganito ang ate? Pinangako na sa akin ng mga magulang namin. Alam ko na. Pasensya na, Itay. Akala ko ako. Ang tunay ninyong anak. Nagkamali ako ng akala. Tapos na ang misyon. Kasunduan sa ari-arian ng Jayang. Nailagay na. Nasa ilalim ng puwit ng host. Maaaring magpahayag ang host ng libre. Taon-taon. Ikaw ay anak ng iyong mga magulang. Tunay na anak. Lahat ng ito sa pamilya Jayang. Kung hindi sa iyo, kanino pa? Ang ibig sabihin ng iyong ama ay, bigla itong nangyari. Hindi ba't ito'y walang katibayan? Hintayin natin ang abogado ng pamilya. Na darating, hindi na kailangang mag-abala. Dala ko na. Hindi ako nagkulang sa mga magulang. Biological na anak na babae. Sabi mo tayo ay may koneksyon. Kakatapos lang sabihin ng mga magulang na ang salita ay walang katibayan. Sakto, mayroon akong isang kasunduan. Sabi mo, swerte ba? Ano bang swerte? Palaging nag-iisip ng masama. Bilang anak na babae ng Jayang. Natunay na anak ng pamilya. May problema ba? Pasensya na, ate. Nakalimutan ko. Ikaw ay ulila. Ayaw na sa'yo ng tunay mong mga magulang. Alam kong kawawa ka. Pero nakuha mo na. Ang lahat ng pagmamahal ng mga magulang. Gusto mo na bang kunin ang akin? Lahat. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? Sinasadya ka nilang lahat. Ikaw ang sobra dito. Alam ko na hindi ako. Welcome sa bahay na ito. Ayaw sa akin ng mga magulang. Bumalik kayo sa akin. Para lang sa inyong mahal na anak na babae na mang-insulto sa akin. Talagang bumuti na. Tatay, ang halaga ng stocks natin. Bumagsak na naman ng 2 beses, tingnan mo. Ano? Ito. Sinasabi ko sa'yo, pipirmahan ko ang kasunduang ito. Mula ngayon, ang karapatan sa pagmamana ng pamilyang Jayang ay sa iyo. Tatay.
Hawakan mo ng maayos ang iyong kasunduan. Mula ngayon, huwag mo nang sabihing ako'y pinabayaan ng pamilyang Jayang. CJ, ayos lang. Kayo ng pamilya mo. Magandang kumain kayo. Una na ako. Tay, anong karapatan mo? Naibigay sa kanya ang mana. Kayo ng dalawa ay bias. Hindi ba dahil sa iyo? Anong live streaming ito? Ang mga stock ng pamilya Jayang. Ngayon ay bumagsak na sa ilalim. Maraming tao ang sumisigaw. Naipasara ang pamilya Jayang. Akala mo ba gusto kong ipamana sa kanya ang yaman? Kung hindi ako papayag, bumababa lang ang stock, walang humpay. Hanggang sa mapurnada sa utang at pagkasira. Ngayon ay isang magandang araw. Lahat ng nais ko ay matutupad. Ngayon ay meron akong ganito kalaki. Pera at marangyang bahay. At kasama ang mga ito, ako ay isang sobrang mayaman na. Sistema, kung hindi ako nagkakamali. Ang perang ito ay babalik sa totoong mundo. Akin din yon, di ba? Host. Malalaking bahay at magagarang sasakyan. Sa ganitong pagkakataon, kung sana ay may gwapong lalaki, iyan ang rurok ng buhay. Nandito na ako, gwapo. Ang bango. Ikaw ang gumawa nito. Siyempre. Dahan-dahan lang. Hindi mo alam. Yung Hongmen banquet kaninang tanghali. Hindi pa ako kumain. Gutom na ako. Alam ko. Alam mo. Aynan, pinanood ko ang live ni Jiaja. Talagang hindi ko inakalang. Sila ay gagawin kang ganito. Lahat ng iyon ay tapos na. Bukod pa rito, hindi rin naman sila. Tunay kong pamilya. Ngayon, hindi lang. Ako niloko nila. Kundi pinaglalaruan pa nila ako. Natutunan ko bang gawin silang tanga? Ikaw ang pinakamagaling. Kaya't pakiulit ang isang mangkok. Ngayon ay mayroong paligsahan sa pagluluto. Ang bawat kupunan ay magkakaroon ng paligsahan sa tula. Ang panalo ay makakapili ng mga sangkap ng maaga. Pumili ng isa para manalo sa laban. Gantimpalaan ang host ng buong mundo. Pinakamahusay na milkshake. Pumili ng dalawa. Matatalo sa laban. Gantimpalaan ang host ng pumili ng anumang sangkap. Palitan ng amoy ng stinky tofu. Masarap na gatas na may flavor. Siyempre nakakagutom. Pero ang milkshake na amoy toyo, kailangan kong tikman kahit bahagya lang. Kuya, simula pagkabata, lumaki ka sa probinsya. Kung matalo kita, di ba't parang hindi patas ang panalo? Totoo, hindi ito patas. Ikaw, sino ang mauna? Ang tubig sa ilog ng Tagsibol ay pantay sa dagat. Isa kang malaking tanga. Anong sinasabi mo? Lumaki ako sa probinsya mula pagkabata. Walang edukasyon. Hindi ko alam ang linyang ito. Palitan mo ng ibang linya. Buhay sa labas ng bundok, buhay sa labas ng gusali. Dumarating, ang usok ay makapal at malapot. Nangunguna siya sa pandaraya. Ayos. Ipinahayag kong nanalo sila Ilay. Pumili ka na. Pumili ako ng prutas. Sandali lang. Itong mga prutas, hindi natin magagamit. Ibigay mo na lang ang ilan. Kailangan mo akong pilitin. Walang maiiwan para sa'yo. Gagamitin ba ng host? Palitan mo ang sangkap ng amoy ng toyo na maasim. Palitan mo ang kanilang mga prutas ng amoy ng toyo na maasim. CJ, pakiusap ang parehong sili. Dalhin ang ginawa nilang milk pudding. Dito. Ito ang laging ginagawa niya para sa akin taon-taon. Bakit mo lahat ininom? May gatas pa naman. Ano bang ginagawa mo? Hindi ito masarap. Lahat ininom mo na. Walang natira para sa akin. May lason. Ayos ka lang ba? Dalhin sa ospital para sa Rescos. Walang anuman, marunong akong mag-first aid. Susubukan ko.
Gumising ka. Hey, anong ginagawa mo? Alam ng lahat. Marunong akong mag-first aid. Naalala ko ang katulong namin. Sinabi na sa akin ni Sangma na ang batang ito ay hindi mapakali sa sahig. Kapag sinaktan, agad itong magigising. Wag na, di na kailangan. Sige, ako na lang ang gagawa. Titingnan ko muna. Ayos na. Sabi ko, Jayang Lailay, ano ang ginawa mo kanina? Alam ko na naiinggit ka. Malapit ang relasyon ko kay Brother Chaizal. Sobrang close kami. Pero hindi mo naman. Dapat ako ganyanin. Hindi ka naniniwala. Kuya Saizu, huwag para sa akin at sa ate. Hindi ka naniniwala na nagalit ka para sa akin. Alam ko na may laman ang puso mo. Para sa akin. Nais kong mangarap na umuwi. Huwag kang magpakatanga dito. Shenjin, alam mo ba, ang paborito kong kainin ay karot. Ipinapakita nito na sa kanyang puso. Wala ka. Sinian sa kanyang puso. Ay palaging ang taong iyon. Siya ang akin. Nene, huwag kang mag-alala. Wala akong kahit anong kaugnayan kay Lailay. Kuya Chaizhao, anong pinagtatalunan? Nene, hindi ko talaga inasahan na magsiselos ka para sa akin. Talagang masaya ako. Walang kahit anong karot sa milkshake na ito. Ano? Dahil ako ay allergic sa karot. Kaya taon-taon, para maiwasan na makasalamuha ko. Walang kahit isang karot sa milkshake. Totoo ba ang sinasabi niya? Totoo yan. Bakit ko naman ipapahamak ang boyfriend ko sa panganib na magka-allergy? Bakit ko ilalagay ang karot doon? Ikaw pa nga. Walang karot dito. Anong klaseng allergy ang meron ka? Baka allergic ako sa ibang bagay. Nakalimutan ko na ito. Hindi ito tungkol sa allergy mo. Hindi mo ba alam sa sarili mo? Alam mo na ganyan ang ginagawa mo. Halos na, pinabayaan mo. Na mali ang pagkaintindi ng lahat. Talagang nakalimutan ko. Humingi ng tawad kay Nyan. Ek, pasensya na. Dapat ay hindi ka. Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Sinasadya kong ilagay ka sa alanganin. Hindi ko naman sinabing. Humingi ka ng tawad sa kanya, di ba? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Mali lang. Maliit na hindi pagkakaintindihan lang naman. Mga kaibigan sa manunood, ngayon ay napakadali. Gusto kong makita ang ginawa ninyong milkshake. Taon-taon. Ito ay partikular na ginawa para sa iyo. Tikman mo. Ayaw ko na. Hindi ko masyadong gusto ang amoy. Ano nang nangyari? Sobrang masarap ang milkshake na ito. Bakit ganito ang lasa? Ano nang tingin mo sa milkshake na ginawa ko? Sobrang bango, di ba? Ang bango nga. Huwag mong inumin. Huwag mong inumin. Anong amoy to? Halika. Alam ko na. Mahilig ka talaga sa amoy ng stinky tofu. Pero hindi mo rin pwedeng ilalagay sa milkshake. Yung ganitong bagay. Baliw ka na naman. Ang ganda ng mga bituin. Tayo tumatanda na. Sana ay magkasama pa tayo. Na tumitingin sa mga bituin, okay lang ba? Yung yakap ng taong mahal mo. Napakagandang pakiramdam. Kapag tayo tumanda na, nandito pa rin tayo. Tumingin sa mga bituin. Okay ba? Madali lang ang laban ngayon. Tawag dito ay mayroon ako, wala ka. Ibig sabihin, ang kabilang tao ay magsasabi ng isa. Meron siya, at wala ang kabilang tao. Tama ang sagot. Ano naman ang tungkol sa grupong C? Makakakuha sila ng romantikong magkasamang paliguan sa bukal sa loob ng isang gabi. Tagapag-host. Maaari ba akong humiling? Napalitan ang kapareha. Hindi pwede. Kuya Saizu. Maglaro tayo.
Taon-taon ikaw ang nauna. Tumalon ako mula sa gusali. Tumalon ka ba? Sino bang artista ang hindi? Walang artistang hindi tumalon. Naging biktima ako ng pamilya. Naranasan mo bang iwanan? Hindi ba't karapatan mo iyon? Iniwan ako ng aking sariling kapatid na babae at ng aking kasintahan. Naranasan mo bang iwanan? Hindi ko ba siya nakilala ng tama? Ipinahayag kong nanalo si Jayang Nian Nian. Yehey! Maaari kong makuha ang parangal na ito. Hindi ito nagmula sa aking pagsisikap lamang. Dito, nais kong pasalamatan ang aking pamilya. Sila ang aking mga tunay na magulang. Kung hindi dahil sa kanilang pag-aalaga, wala sana ako ngayon. Kaya dapat akong magpasalamat. Mas dapat magpasalamat sa aking nakababatang kapatid na babae at sa dating kasintahan. Kung wala kayo, wala sana akong ganitong buhay ngayon. At wala ring pagkakataon na maligo kasama ang gwapo. Umalis ka na. Tara na't mag-asikaso ng mga bagay. Jayang Yan Yan, bumalik ka sa akin. Host, kailangan mong tapusin ang dalawa, mga side quest, bago ka makabalik. Sariling mundo na. Alam ko na. Huwag mo na akong paalalahanan. Niyan yan. Anong nangyari sa'yo? Ang pangit ng kulay ng mukha mo. Jin, kung isang araw, talagang aalis na ako sa'yo. Ano ang gagawin mo? Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ganyan, hindi ka na aalis. Saan ka man pumunta, hahanapin kita. Sana talaga. Talaga kami nasa iisang mundo. Naiintindihan ko. Taon-taon, gaya ng iniisip mo. Pakiramdam ko'y napakaganda. Parang isang panaginip. Natakot siyang hindi totoo. Pero alam mo ba, basta nandito ka, ay mundo ko na iyon. Kaya, siyempre, nandito tayo sa isang mundo na hindi niya alam. Ginagamit lang niya ang paraan niya para tumugon sa aking damdamin. Tama ka. Tayo ay nasa iisang mundo. Bigyan kita ng 500 milyon. Sa wakas, narito na ang 500 milyon para sa'yo. Nasa bahagi na ba tayo na aalis na ako sa anak ko? Tita, pwede ko ba akong sumama? Sumang-ayon na muling makipag-engagement sa aking anak. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Uuwi na ako. $388. 456-465-465. Nanay, anong karapatan mong humingi ng pera para sirain ang aking pag-ibig? Talagang hindi nagustuhan ni Miss Jayang. Taon-taon, alam ko na hindi ka magpapadala dahil lang sa 500,000 na isusuko ang ating pagmamahalan. Na, talagang hindi nagpadala si Miss Jayang dahil lang sa 500,000. Pumayag ka na makasama kita. Mama, anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko lang, nang marinig nila na ang halagang 5 milyong ito ay para sa iyong kasal, agad nilang ibinalik ang seke. Bakit kaya si Jayang Yan Yan? Sobrang gusto mo ako, di ba? Dahil ba kay Shenjin? May iba pa bang bagay? Walang anuman, aalis na ako. Kahit ang anak sa labas, mas mababa pa sa iyo. Sa mga taon na ito, walang silbi ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Mga taong ito, pinaubaya ko sa iyo ang kalokohan sa industriya ng aliwan. Hindi mo man lang kayang talunin ang isang anak sa labas. Sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi ka at ipagpatuloy ang negosyo. Anong sinabi mo? Simula ngayon, ititigil ko na ikaw, lahat ng iyong bank card. Tingnan natin kung mas matibay ang iyong dangal o mas matibay ang pera ng pamilya Shen. Huminto ka. Shenjin.
Ikaw na bastardo. Kinuha si Nian Nian mula sa akin. Sobrang saya mo, di ba? Kung gusto mong magwala, umalis ka na lang. Huwag mong hadlangan ako sa pagdadala ng pagkain kay Nian Nian. Ibigay mo sa akin ang lunchbox. Sabi ko, ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Para. Sa iyo. Ikaw. Paano? Gusto mo bang ulitin tulad ng huli? Na muling saktan ako. Sige, saktan mo ako. Sige, saktan mo. Sige na. Ah, sige. Anong pinapakita mo? Di ba noong huli? Napaka-enjoy mo. Tama ang sinabi ng nanay ko. Ikaw, anak ng ibang tao. Ang pinakamasamang isip. Hindi ko alam kung kailan. Bigla kang lalabas mula sa dilim. At kakagatin ako. Nakuha mo na ang aking mga taon. Nakuha mo na. Ano pa ang gusto mong agawin? Ang pamilya Shen. Pamilya Shen. Ano ba ang... Hindi naman ako ganoon. Walang kwenta, amoy lang na insekto. Maaari lang akong makapanghamak sa pangalan ng... Para makapangyarihan. Kaya mo yan. Kaya mo ulitin pa. Sasabihin ko. Ikaw ay isang lalaki. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Sige na, sige na. Saktan mo ang boyfriend ko. Papatayin kita. Nian Nian, nagawa mo talagang saktan ako para sa kanya. Anong masama sa pagsaktan sa'yo? Huwag mo na siyang bulingin. Kakagatin kita hanggang mamatay ka. Sige na, sige na. Ikaw. Alam mo ba kung sino siya? Ulitin mo nga iyon. Sinungaling siya, alam mo ba? Kuya Saizu, may paraan ako para muling magustuhan ka ni Jiang Nian Nian. Talaga? Siyempre. Halika na. Halika na. Halika na. Hindi ba't nakatakda na tayong ikasal? Bakit ka pa rin handang tumulong sa akin? Maniwala ka man o hindi? Naniniwala ako. Halika na. Sigurado ka bang walang problema? Sigurado ka bang gagawin natin ito? Talaga bang makakabalik loob siya taon-taon? Paano ko siya tinitingnan? Kasama si Shenjin, kami lang dalawa. Lang, ay Kuya Saizu. Hindi mo maintindihan ang mga babae. Ang mga babae ay likas na mapagkumpetensya. Kapag mas mabuti ka sa akin, mas lalo kang magpapakasaya sa akin. Si Jiang Nian Nian ay palaging, lalo akong nagsisisi na iniwan ka. Ito ang tinatawag na kompetisyon ng mga babae. Totoo yan. Siyempre totoo yan. Sandali lang. Kahit gaano pa karami ang kunan nila, sasabay tayo sa presyo. Sa huli, saka tayo bibitaw. Ganito, hindi lang nito maipapakita ang ating katayuan. Pati na rin mapapagalitan si Jiang Nian Nian. Isang hakbang, maraming benepisyo. Sige, susunod ako sa'yo. Talagang matalino ang pamilya natin. Salamat sa misteryosong Ginoong Qi. Ang inalay na koleksyon na ito. Ito ay aming hinanap, na sinuri ng mga eksperto. 100% tunay. Nagsisimulang presyo ay 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Walang 8 milyon. Walang iba kundi si Ginoong Shen na may 80 milyon. Ang binata na ito ay nag-alok ng 80 milyon. Maaari bang tanungin kung nais mo pang magdagdag ng bid? Ay naku, Kuya Saizu. Ang ganitong kalidad ng bato. Nasa likod bahay namin. Ay may nakatambak na. Huwag na tayong mang-agaw ng sa iba. Sige, gawin na lang. Huwag nang agawin ang sa iba. Talagang magaling magpanggap ah. Binabati kita, Ginoo. Ng koleksyong ito, ang night pot ng Emperor Xuanwu. Nagsisimulang presyo ay 20 milyon. Nailabas ang misyon sa kwento. Kailangan tapusin ng host ang bawat task ng pag-aalok ng presyo sa mga koleksyon. Anong klaseng task ito? Ito ay para sa kapag ang pangunahing lalaki sa nobela ay nasa bingit ng kabiguan. Para mapataas ang hirap sa pagpapanukala sa kanyang asawa. Naiintindihan ko na. Nagsimula ng mang-api ng lalaki. Diskarte. $30 milyong. 40 milyong. 40 milyong ang binatang ito. Nagbid ng 40 milyong. May gusto bang magdagdag ng bid? Ikaw ba ay sigurado? Ang bagay na ito, hindi ko ito kukunan. Ayokong gumastos ng ilang milyon para bumili ng ihi ng mga sinaunang tao. Huwag kang mag-alala, host. 45 milyon. 50 milyon. Ginoong Shen. Sabi nila kamakailan lang. May alitan kayo sa pamilya. Ninakaw pa nga ang card mo. Ano ba yung kalokohan na yan dito? May pera ka ba? Parang nagbibiro ka lang ah. Ako, mayaman ako.
At saka, ganitong na ito, mga ganitong maliit na bagay. Marami na kaming nakadisplay sa bahay. Kung hindi lang sa pag-aalaga ng girlfriend ko. Sa araw, kailangan niyang gumamit ng tanso na kaldero para magsaa. Sa gabi naman, kailangan niyang gawin, gamit ang nightcap para magsaa. Walang magagawa, mahigpit ang girlfriend. Ginoong Shen, hindi ako nagkakamali, di ba? Kanina, sinabi niyo kung ano ang balak niyo dito. Bingi ka ba o bulag? Hindi mo ba narinig si Kuya Sezu na sinabi? Nabibilhin ito para ipangtias sa akin. Kayo, mga walang alam. Mula pagkabata, ang mga magulang ko ay gustong-gusto gumamit ng ganitong antigo para sa aking pagkain. Ayan, Gil. Jayang yan. Ang pamilya niyo, Jayang. At ang inyong Jayang Meng ay talagang may ganitong kakaibang kaugalian. Wala naman ako. Lumaki ako sa probinsya mula pagkabata. Ang ama ko, ina ko, at ang nakababatang kapatid ko. Ganito ka-elegant na pamumuhay. Hindi ko kailanman makakaya. Natural lang yun. Yung nightjar na ito ngayon ay iniaalok ng binatang ito ng 50 milyon. May dagdag pa bang presyo? Wala kami. Sa mataas na panlasa ni Ginoong Shen. Huwag na nating agawin ang minamahal niya. Wala rin akong gaya ni Gen. Jayang, na may nakasanayang maghugas ng saa gamit ang night pot. Ako'y nagdedeklara. Huwag munang kumatok. Ang gabi na ito ay inaalok ni Ginoong Shen sa halagang 50 milyon. Hindi ba't sinabi mo na basta-basta lang? Ito. Bakit bigla na lang naipasa? Hindi ko rin alam eh. Gino, pakiusap magbayad sa kaliwa. Ginoong Shen, kayo ang pinakamalakas tumawag dito sa buong lugar. Baka naman talagang wala kayong pera. Paano naman ako magkakaroon ng wala? Halika, ikaw na ang magbayad. Saan ako kukuha ng pera? Nasa kamay ni Jayang yan ang pera ko. Isang kontrata ang nagbigay sa akin ng lahat. Ano ang dapat kong gawin? Ay naku, ate. Dahil talagang gusto mo ang panggabi na ito, huwag nang agawin ang kasiyahan ng iba. Ibigay ko na sa iyo, ha? Wala akong ganyang mataas na pamumuhay, Ginang Jayang, na mga magagandang gawin sa buhay. Hindi na kailangang magtimpla ng saa sa night pot. Ay naku, ate. Ngayon ay, tagapagmana ng pamilya Jayang. Anong magandang araw ang hindi mo masisilayan? Ginoo Shen, ang aktor. Kung gano'n na nga ang hilig mo kay ate, bakit di mo na lang kunan ng larawan? Para kay ate. Huwag na. Tuwing taon, mas sensitibo siya sa amoy. Hindi niya gusto. Wala kaming Miss Jayang. Gamit ang lumang timba ng tao para magbabad ng instant noodles. Mas mainam na sa Miss Jayang na lang. Kainin mo na mag-isa. Maghintay ng 10 segundo. Sandali lang. Anong tingin mo dito? Sabi ko, ito ay isang timba ng ihi. Kung hindi, anong sa tingin mo? Akala ko. Isang timba ng ihi. Ano pa nga ba ang pwedeng maging? Kayo pa nga po, dalawa. Napakataas ng panlasa ninyo. Yung saan na niluto gamit ang ihi. Yung lasa. Kami yata ang hindi makakainom yan. Ikaw. Ginoong Jayang. Talaga namang napaka-sopistikado ng pamilya nyo. Hindi pare, sinabi ko na to ng 3 beses. Lumaki ako sa probinsya. Hindi ko kailangan ng panggabi na palanggana para magtimpla ng saa. Hindi ito pang ihi, kundi panggabi na palanggana. Ikaw. Ito ay ihi. Hindi ko rin alam eh. Hindi mo rin alam, di ba? Ako. Baka hindi ko lang napansin ng maayos. Ginoong Shen, Ginang Jayang. Paumanhin po, kayo po. Pwede po bang magbayad muna kayo? Ito, kaya nga kung ganun. Yung kuha ni Kuya Sisew. Kaya si Kuya Sisew ang magbabayad. Halika. Ito ang timba na gusto mo. Ikaw na ang magbayad. Sino po ang magbabayad, kayo po ba? Gamit ng card. Ginoo, kulang ang balance ng card ninyo. Ito rin. Walang pera ang card na ito. Halika na, ano ba yan? Tingnan mo, itong pang-ihi. Ito ang gusto mo. Kung hindi, ikaw na lang ang magbayad. Nawala na ang pera ko. Dahil kay Jayang yan. Ito ang kinuha mo. Ikaw ang magbayad. Bakit ko kailangan kunan ito? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako baliw. Kinuha ko ang nightpot na ito. Sinasabi ko sa iyo, ito ang bagay na gusto mo. Ikaw ang may pananagutan. Hindi ka pa rin ba lalaki? Sobrang bulag ako talaga, na nakipag-ugnayan sa iyo. Ikaw ang bulag.
Sasabihin ko sa iyo, ako ang talagang bulag. Kaya nga ako pa ang naglagay sa iyo at kay Nyanyan. Na magkasama sa ganitong sitwasyon. Saan ka ba mas magaling kaysa sa kanya? Ikaw lang, mahilig ka lang magyabang. Ikaw, mahilig kang magpasikat. Ikaw, wala kang pakialam. Sabihin mo, bukod dito, ano pa ang kaya mong gawin? Sinasabi mo pa na ako. Sinasabi pa nga kita. Kamakailan lang ang tagapagmana ng Shen pamilya. Ang kilalang artista na si Shen Sezu. Matapos bumili ng koleksyon sa auction, tumangging magbayad, nagdulot ng usap-usapan. Sa kasalukuyan, ang stock ng Shen Group, malaki nang bumaba ng husto. Ibalik mo ang nakakahiya at nakakapahiya na bagay na ito. Ibalik mo ito sa akin. At isara mo na rin ang mga utang. Mula ngayon, kailangan mong itigil ang lahat ng kanyang credit card. I-freeze ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Palayasin siya sa kumpanya. Hayaan siyang magmuni-muni ng mabuti. Mahal na Ginoo, mangyaring umuwi ka agad. Lahat ng iyong pinagkukunan ng yaman ay naputol na. Ang lahat ng mga gawain ng kumpanya ay naantala na rin. Mangyaring mag-ingat ka. Ay Hangi, Jayang, hindi ka na maaaring manatili sa tahanan ng pamilya Shen. Kumilos ka lang. Du Zitang, ikaw, pamangkin, ay pareho lang ng ugali mo. Sige, umupo ka na. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ay naku, sabi mo, ikaw ay nagpagod ng buong buhay mo. Dapat na maginhawahan ang pamangkin ko. Bakit ka nagmamadali? Paano ako hindi magmamadali? Yung labas na anak ay papasok na sa bahay. Noong bumagsak ang pamilya Shen, ako lang ang nagtaguyod. Ginawa kong matagumpay ang pamilya Shen. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Ngayon, paano ko papayagan? Yung illegitimate na anak, na agawin ang lahat ng sa akin ni Zhu, na para sa akin. Ay naku, ate, anong magagawa natin dyan? Ayusin ko na lang ang problema ng pamangkin ko. Ikaw, Iha, sa mga taong nakilala ko sa abroad nitong mga nakaraang taon, marami na rin akong naging kakilala, di ba? Katulad ng Italian Mafia, Japanese Yamaguchi Gumi, lahat ng kanilang boss ay mga kaibigan ko. May 1 milyon dito sa card na ito. Tandaan mo, dapat putulin ang ugat. CJ, ate. Liu Jai. Kapatid, nahanap ko na lahat ng kwartong ito. Wala pa rin tao. 0000000. Hindi mo sinabing ano. Wala siyang nakitang tao. Bawasan mo ang boses. 00000. Ah, tama na. Anong pangalan mo nga ulit? Ako si Liu. Shekya. Ikaw ba ang pinakamagaling na mamamatay tao sa Italia? 00000. Kailangan iyon. Shenzhen. Sino? Huwag kang gagalaw. Jayang yan. Ikaw. Ako. Anong nangyari? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag gumalaw. Ikaw. Anong pangalan mo? Ako si Du Zitang. Hindi. Sinasabi ko, anong pangalan mo? Ako si Du Zitang. Sobrang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako. Jack. Tulungan mo ako. Sino si Jack? Ek, bakit wala kang ginagawa? Nag-iisa ka na lang at sinasaksak ang sarili mo. Isa 000000000, isa 0000000. Itong babae. Napakamasama niya. Talagang gumamit siya ng ganitong malupit na paraan. Laban sa akin. Kuya, yung si Shenzhen, hindi pa natin siya mahuli. Huwag mag-alala. Dalhin mo na ang babae. Natural na mahuhuli si Shenzhen sa sariling bitag. Ikaw mismo. Bakit ka tumatakbo? Sistema. Nandito ako. Sigurado ka, pagkatapos ng misyon ng pagdukot na ito, makakabalik na ako sa totoong mundo. Host, kahit na nagbago ang kwento, ngunit sa pagkakataong ito, matagumpay na natapos. Kailangan mo lang dito, maging matagumpay na mamatay sa pagdukot na ito, para makabalik ka sa totoong mundo. Pagkatapos kong umalis, anong mangyayari kay Ijin? Bilang kontrabida sa libro, si Shenzhen, maaaring bumalik siya sa orihinal na pangunahing kwento. Magpatuloy na maging kontrabida. Sech, itong Italian pizza mo, ay maganda ang pagkagawa. Na, pumunta ako sa Italy para mag-aral ng ilang taon.
大哥， Anong kakainin? Ang sarap nito. Bigyan mo ako ng isang kagat, gutom na ako. Eh ikaw, kakain ka ba o hindi? Linawin mo ang sitwasyon. Ngayon, ikaw ay binibiktima. Nangangailangan pa rin ng pagkain, grabe. Kuya, hindi natin papakainin ang hostage na ito. Parang nagkasala na ako. Nagawa ko ng mangkidnap. Natatakot pa akong magkasala. Ay, talagang hindi ito tama, bro. Pang-aabuso sa mga bihag. Laban sa Geneva Convention. Ano ang Geneva? Geneva. CJ. Nakarating ka na sa ibang bansa. Marami kang alam. Susunod ako sa iyo. Kumain ka na, Nier. Sarap na sarap. Kuya, ang galing mo talagang magluto. Totoo yan. Lumunok. Sabi ko nga, sa mga taon ko sa Tianjin, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tianjin. Terni. Sabi ko, nandito ako sa Italyang Terni. Matagal na rin akong nanatili dito. Kuya, gawin mo na ang trabaho na to. Magkano ang ibinayad sa'yo? Hindi naman maliit. 2,070. 82 pesos at kalahati. Magkano yun? Ganito lang kaliit na pera para sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Sino ang pinapababa mo? Ito na ang sahod ko sa isang buwan. Sahod yan. Kuya, pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa'yo ang halagang ito. 500. Hindi pwede yan. Sinasabi ko sa'yo, Niel. Yung mamamatay tao na to. Kilalang kilala na. Ang mahalaga dito ay ang reputasyon. Kukunin ko na ang bayad mo. Paano naman tinitingnan ng iba sa akin? Ako, pagkatapos nito, ako. Paano ako makakakuha ng trabaho? Ito, ang bilang na ito. Sinasabi mo na, 5,000. Dagdagan ng 100,000. Hindi ako gagawa ng 1,000. Bilis. Nasaktan ka ba, Nier? Itong kutsilyo, ilang beses na akong sinamahan sa pagtakas mula sa kamatayan. Ngunit, napatunayan na ang Diyos ng kapalaran ay palaging nasa panig ko. Taon-taon. Agent. Ang pinaka-hatred ko sa buhay na ito ay ang mga taong pumasok ng walang pagkato. Wala ka bang modo? 000 000000000 00000000000000000. Paalam sa mundong ito. Paalam na, Shenzhen. 0000000. Agent. Taon-taon. Pasensya na. Hindi ko na talaga kaya. Nakikita kang bumalik sa sarili mong mundo. Bilisan mo. Patayin mo sila. Bilisan mo. Hindi ko kaya, kuya. Hindi ka ba Italian na mamamatay tao? Patayin mo sila. Hindi ako Italian na mamamatay tao. Nandito lang ako para sa Tianjin. Italian restaurant. Naging chef ako ng ilang araw. Hindi ako pumatay ng tao. Marunong lang akong gumawa ng pizza. Makinig kayo sa loob. Kayo ay napalibutan na. Ilagay niyo agad ang mga hostages. Tanggapin ang parusa ng batas. Tapos na ang lahat. Host, mayroon kang isang pagkakataon. Pumili ng malaya. Tatanungin ko kung babalik ka ba sa totoong mundo. Nakapagpasya na ako. Inay, maraming pulis ang nasa labas. Parang gusto nilang hulihin ka. Bakit ka nag-aalala? Buo. Dapat ka nang tumanda. Sa hinaharap, wala nang nanay na sasama sa'yo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo ng mabuti. Inay, hindi ka ba pwedeng umalis? Alam mo ba, yung sopas na itinuro mo sa akin, gaano karami ang asin, hindi ko pa rin magawang makuha ang tama. Hindi ko pa natutunan. Ang anak ko, walang ambag. Hindi ako pwedeng mawala ka sa akin.
Inay, 周儿， biyahero, 不是 hindi 这样的 ganito. 你不 Hindi 知 mo 道 alam na simula nung 自 nandito 从有 ka. 了你，给妈妈 Nagdadala ka 带 ng 来 sobrang 了多少 kaligayahan sa 幸 nanay. 福和 At 快乐。 kasiyahan. 是 Ako ang may 妈妈 kasalanan. 妈一 Palagi 直 kong inisip 以 na 为 ikaw. 你需要 Kailangan mo 庇 ng aking 护我 proteksyon. 其 Sa 实 totoo lang, 在妈 noong 没有 hindi 看 nakita 见的 ng 时 nanay, 候，你已 lumaki 经 ka na. 长大了。 警策， Jingxi, akala mo ba sa mga nakaraang taon, nagsikap ako para sa pamilya Shen? Dahil mahal kita. Sa totoo lang, ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang mga taong mayabang na katulad mo. Sinasalungat ko lang na hindi ako isang lalaki. Kung meron akong katulad ng iyong pinagmulan, siguradong mas magagawa ko pa kaysa sa iyo ng libo-libo. At hindi ako magpapasakop sa loob ng Shell ni Jianzi. Shen, nakikipag-agawan sa ibang babae. Palagi. Ang kayabangan ng mga lalaki ay sa pag-iisip na maari silang magkaroon ng maraming babae. Hindi mo nga kayang magkaroon. Sa hinaharap, ikaw na ang mangangalaga sa pamilya Shen. Ikaw na ang magiging responsable. Ngunit sa kakayahan mo, madali kang malulugi. Ngunit wala namang problema. Nakapaghanda na ako para kay Zu ng isang trust fund. Kahit na ikaw ay nalulumbay sa utang, hindi rin makakaapekto sa aking anak na mamuhay ng masaya. Dahil sa banayad na hangin at maliwanag na buwan, ang mga dahon ay humaharang sa bintana. Nang dumating ang pasyente, siya ay nasa kalagayang baliw. Napakabihirang magising. Okay. Salamat ah. Natulog na si Jenner. Huwag siyang gisingin. Bakit hindi siya pwedeng gisingin? Ayokong malaman ng aking Jenner. Ayokong malaman niya. Ayoko na sa kanya. Aking anak. Matulog ka na. Nanay, hindi kita sinisisi. Sinasisi ko lang ang dati. Yung ako na mahilig. Bakit kailangan kong kumain ng strawberry cake na iyon? Sa mga nakaraang taon, palagi kong iniisip. Kung hindi ko sana kinain yung strawberry cake na iyon, siguro hindi na tayo magkakahiwalay. Inay. Jenner. Inay. Host, ginamit mo ang huling pagkakataon na umuwi. Para, hayaan si Shanjin na mahanap ang kanyang ina. Hindi ka nagsisisi. Wala akong pagsisisi. Ayaw kong iwan siyang mag-isa dito. Tia, mula ngayon, ito na ang ating tahanan. Niyan. Salamat sa iyo. Wala akong ginawa.
Salamat sa pag-aalaga kay Jin. Alam ko, ngayon, napakamasaya ni Jin. Dahil sa iyong pagdating. Salamat sa pag-aalaga sa kanya ng ganito. Ito ay dapat kong gawin. Mabuting bata. Sa buong daan na ito, nahirapan ka. Sa susunod, nandito ako. Kasama si Jenner na makakasama mo. Hindi na magiging ganun kahirap. Taon-taon. Sobrang makasarili ba ako? Napanatilihin ka sa aking tabi. Mamimiss mo rin ang mga mahal mo sa buhay sa iyong mundo, di ba? Maligayang panunood. 10 araw ng pagsusuri sa pag-ibig. Huling bahagi. Ngayon, sabay-sabay nating ibunyag. Ang magkasintahang nagtatagumpay na maging mag-asawa. Sino kaya sila? Ipagdiwang natin. Si Shenjin taon-taon. Tingnan ang antas ng kanilang pagmamahalan. Malapit na siguro ang magandang balita, di ba? Ito kasi, sekreto. Taon-taon. Ngayon ko na. Sigurado bang wala ng pagkakataon? Kahit kaunti man. Aynan, lunukin. Kumusta na kaya ang pamilya Shen ngayon? Ayos naman ang pamilya Shen. Pero nang mawala ang nanay ko, doon ko napagtanto na ang bigat pala ng mga responsibilidad na nasa akin. Ganito pala kabigat. Naging bata pa ba talaga ako noon? Sobrang bata talaga. Palaging iniisip na ang mga bagay na natamo ay karapatan ko na. Kabilang na ang pagnanasa ko sa iyo. Sa tingin ko, ngayon ay okay ka na rin. Hindi ka tulad dati na nandyan ka sa tabi ko, na parang laging handa. Dol na madaling mawala. Tama ba? Sa totoo lang, mabuti kang tao. Alam ko. Taon-taon. Sa tingin ko, hindi ko kailanman tiningnan ka ng ganito. Harapin mo ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan, at ang iyong tapang. Wala na ba ako? Kahit isang pagkakataon. Walang anuman. Per, nabasahan ko na ang iyong talambuhay. Nasa mundo mo ka. Makikita mo ang iyong sariling kaligayahan. Sige na. Pursigihin mo ang iyong sariling kaligayahan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Naghalikan ba sila? Ang taong ito ng pinakamahusay na aktres. Sino kaya ang mananalo? Ito ba ay si Jayang Lailai na may malaking tagumpay? O si Jayang Niani Anna? Napakahusay sa aking pelikula. Sino kaya sa kanila? Ipinahayag ko na ang pinakamahusay na aktres ay ipinahayag ko ang best actress ay Jayang Nian. Alam ko na. Ang galing mo sa pelikula ko. Siyempre, ikaw ang best actress. Ako, hindi ko kailanman inisip. Makakakuha ako ng ganito karami sa mundong ito. Sobrang dami. Na, ayaw ko nang umalis. Salamat sa direktor. At sa aking mahal.